ang dati pa sa mga umuusbong talaga or stable carry. Pero aside for Aurora, ang dami nga nila ditong roster changes. And I Oo, hope sobrang daming changes na itong roster. Hindi nila malaman kung ano talaga yung the right players para makuha nila yung timpla talaga as a team, no? Dito, malalaman natin. Medyo maganda naman yung naging run nila recently simula nung wala si Toronto Tokyo, no? Yep, at kinakailangan nga nila manalo ng sa qualifiers na to. We have a lot of groups. So, nasa semifinals tayo ngayon. And then if mananalo dito yung isa sa dalawang to, dediretso sila sa final for the qualifying slot. Yes. And direct, lapagan mo nga ng isang kambing yung under duration dito. Itong game 1. Lapagan mo ng isang kambing under duration. Under lang to. Dudulugin lang ng ano to eh. Pili ko. Sana. Rapi, ba't ka nakaupo dyan? Magtrabaho ka doon. Game 3 yun. Kaya pala nagba-basketball yung ano mo. Ano doon ba si Jerry Basketball? Naka-live pa nga ngayon sa Facebook yung ano mo eh. Bading ko doon. Bading mo dun. So, Shadow, Fini, First Pick. Ito, sa mga recently nakakas ko, Shan, nagiging parang prior na siya. Hindi, wala namang binago sa kanya, no? Parang, Yep. ewan ko, anong meron sa isang SF, siguro yung ano na lang, hawak niya yung lanes, siguro, maybe. Malakas siya, as carry. Pwede mo rin i-flex sa mid, no? Hindi ko masyado nakikita though si Nightfall nag-shadow fiend. Depende na lang sa mga last ano nila. Ikot lang. Kasi nasanay ako kay Nightfall. Mga Abaddon, mga Omni Knight. Yes, mga ganon. And direct wager daw pa, para sa mga tropa natin sa YouTube and Twitch. Wait lang guys, open na ni Direct. Kanina pa? Okay guys, naka-off. Ano ba yung wager? Teams lang ba yan or yung may Game 1 winner. Under over walang Wala eh. Kasi may nagre-request dito na ano eh. Sana sa duration din daw. Hindi, siguro pag ganito yung mga magkakalaban, try mo nga direct kung kaya mo mamaya game number 2, duration na lang. Oo. Para kasi mangyari lahat. Parang easy points lang kumbaga, Hindi, di wala, ba? hindi easy points. Wala silang mga gigin doon. Lahat mag-a-aurora eh. Oo nga. Okay. Wala Hindi na. kasi sa ano eh, sa kung anong itataya mo 1:1, di ba? Yung points Hindi mo. ganun. Hindi ba ganun? Hindi ganun. Depende doon sa... Meron din bang ano? Meron 1 din is bang... to 1, yes. Pero pag walang nag-bet doon sa kalaban, anong kikitain nyo? Wala. Wala ba? Wala. Kaya nga So, pangit yung minsan yung game on winner. Diba? At least, di ba, yung mga wagers natin dito, mga wager boys. Kumbaga, mga pamigay natin dyan, ha? Ito na nerf to konti, si Klings, pero still, pinipick pa rin ng mga teams ngayon. Na-nerf yung ano niya, yung Aganims yung Burning Army. Oo, di na nagtitriple ata araw yung army niya. Kung tama ba ako dito, Sir Julius? Ito yung Brewmaster. Ito yung medyo hot pick sa Southeast Asia, Western, sa lahat na nakasko. Sobrang antaas na win rate ng Brewmaster. Na-buff din siya. Actually, ang Brewmaster, di ba? Pangit ka dapat duration Game 2, Boss Pair, yan. Dahil ang layo kasi ng odds Sobrang layo ng difference Siguro pag dikit lang yung mga teams, doon lang maganda yung game on winner. So, Ursa will be banned. Support maybe, anong pwede natin Tingnan ko makita? nga yung lineup ng ano. Tingnan ko yung lineup dito ng Aurora. Ang dami kasing ano eh. Hindi ako updated masyado sa kanila. As of now, si Toronto Tokyo na wala, di ba? Pang-update sa page. Nightfall, Mikoto, WS, Mira, Kaori. Okay, maganda. Kaori at saka si ano na. Si WS na, no? Ayos. Maganda. Tinanggal nga ata. Umalis siguro or tinanggal? Tingin mo. Tinanggal Talaga. Oo. Uy, very interesting support, Chen. Sabagay, wala naman masyadong mga crowd control. Pwede siguro gawin ng Aurora. Medyo maaga, pero Ember ata maganda sa ganito Vessel holder, crowd control. Hindi, yung vessel dito sa meta natin, sa mga mid laner, no? Sulit na sulit, bayad na bayad Oo, so Shadow Fiend pwede na ditong gawing Shadow Fiend Nightfall. Support maybe. Mga Taskar lang to. Melee. Kailangan dito ng Aurora melee para at least maboost mo yung farm and lane nung SF at the same time. Boss, wala na si Mikoto, si Lorenov na ang mid nila. Yes, si Lorinov na. Mikoto pa rin dito. Ito mo. Saan? Sa Wikipedia, tinignan ko. Mikoto pa rin, no? No? Baka hindi pa na-update. I see.
I see. Thank you sa pag-correct sa akin, guys, ha. Ang dami kasi binago dito, eh. Hindi pa nila na-update sa I see. Wikipedia. Wikipedia ko po tinignan. Timber. So. Timber ni WS. Mhm. So bagay, against sa Chainkling, sobrang hina sa lane. Mag-level 2 ka lang ng reactive armor, okay ka na dyan. Tsaka yung aggressiveness, no? Bisa problem kasi nangyari kay, Mikoto. Oo nga, tama. Same goes kay, Style pala to. Abid. Si Abid din wala eh. Sa BP ngayon eh. Sino nag-ano sa kanya? Serenada ba ata? Parang ganun. Saan team yun? Hindi ko alam kung saan galing. Basta yun yung... Pero kamusta yung ano nila? Malakas. Nakakalakas yung BP. Malakas yung BP ngayon. Mas malakas? Or... Ano ba yung bagong yung nag-stand in? Hmm. Okay lang. Siyempre, iba pa rin si Abid. So, Spirit Breaker, ganda ng combo nila. Kasi nga, nag-timber na pwede mo i-solo, at least meron kang SB na malikot sa mapa. Tsaka wala pang sagot dito yung picks ngayon ng Strong Boys dito sa Spirit Breaker. So, Galing... try din. Oh, tama nga ako. Serenada nga. Galing BP Prodigy. Okay. May VP Prodigy na rin, nakikita ako na rin. Pumaano na rin yung mga... Kasi binawal na yun ng, ng Valve. Valve, dati yung dalawang Dalawang team. Pero pag nakapasok kasi sa TI, nagbabago agad, di ba? Kasi, parang ganun yung ano nila, parang pwede kasi ginagawa nila. Hindi mo rin masisi, pwede kasi magbigay ng laro eh. Lalo pa nagkatapat. Di ba? Sa bagay. Pare, BP versus BP Prodigy. Let's say, isang panalo na yung BP, papasok na. Nangyayari nga yan dati, di ba? Diba? Oo. VP Polar, Virtus Pro, di ba? Mga ganun. Kaya hindi mo rin may iwasan. Nagkakatapat talaga. Guys. So, Underlord and Batrider. Ganda. Yung dalawang pilik dito ng Strong Boys, crowd control. May sagot agad sila dito sa Spirit Breaker. Which is the Pit of Malice. Oo, knowing yan. Dito na. So, Ember. Ember yung sinabi mo kanina, Sir Julius. Last pick, boss 5 lang sila. Ganda na Ember eh. Bezel game eh. Lalo, nag-Underlord pa. So, yung mga sustain item, for sure, bibilin dito na Underlord plus yung heal. Hindi na po provide ni Chen. So, talagang Bezel is the key para sa side ng Aurora. So, mid lane, pantapat sa Ember, binana agad dito ang Viper. Oscar. Totoo ba yan? Yan yung lagro. How? Hindi, mahirap kasi sabi, mali mo, largo, enjoy pala yung kalaban. Mahirap kasi sa, ano yan eh, talagang, kahit sabi mo mga tiro teams, ibaba nila. Wala ka kasing idea kung... Paano pa? Hindi sa paano pa, kung baka sobrang galing kasi gumamit ng kalaban. So much better, ban mo na lang. Sobrang ano yun kasi yan eh. Kasi nakita ko yung sinabi nila yung class eh. The most annoying hero daw na dalhin. Hindi niya daw alam kung kung anong gagawin pag gagawin niya yung largo. Sir Diyos, pwede ba i-guess minsan si Kapitin ni Boss Shan, si Kuya PH? Kuya PH, sino yan? Si Kuya PH, si Olay, taga Davao ata, taga Cebu yung boss? TikTok? Sa TikTok? Sino? Sino yan? Si Kuya PH. Hindi ko kilala ba? Hindi ko kilala, Sir. Player yun? Si Playhard? Oo, kilala ko yun. Hindi ko kilala, tapos kilala ko yun. Si Playhard. Pak lang yun nila sa bandito. Parang okay nga lang. Mas okay pa nga, Huskar na ng binan nila rito eh. Kung isipin mo, hindi mo kalalay teams, tapos out of tower, biglang mag-Huskar last pick. Ganda, pasok sa drop ng Strong Boys. Oo nga, no? Ang bilis ng ano nila, tempo nila. Counter mo pa yung mid. At saka last na ginamit yung meron akong na-cast na na Huskar with Underlord din. Yung Falcons yun. Ang bilis nga, malakas eh. Isipin mo, ang bilis nyo sa game eh. Paano magkaroon ng double XP points mga boss? Tumambay ka lang sa YouTube, every 5 minutes merong parang 20 points or 15 points. Then, every 5 minutes yan, pero kailangan active ka sa chat. Pero hindi po dun dadami yan. Dadami po yan tuwing ito, katulad ito, may broadcast tayo, pwede po i-wage or i-bet yung double XP points Para dito. mas lalong lumaki, di ba? Mag-Huskar nga. Pili ko, bilang ng operation, no? Ayan na, matik na yan. So, kung Huskar ang ilalast pick nga dito, 5 na pwedeng kumounter sa Huskar. Pili ko pag nag-Huskar, i-SF yung data nila. Pili ko lang. Pwede, no? Ember carry, oo.
Huwag na silang matakot. Si Nightfall nag-ember ba yung tanong? Pogue na lang. Pogue na, okay. Meron agad silang pang-battery dito. Single target yung kalaban eh. Ang ganda ng Dekre. Di na ako magugulat dito, Jules, kung mag-Oscar nga to itong Strong Boys. Ascar is the best policy. Bosses, wala yata masyadong disable ng Strong Boys. Aasa lang sila sa Pit of Malice. Tsaka sa... Ayan na, speaking. Oscar, no? Slardar dito, ganda. So, hindi magsaswap dito ng ano. Ember pa rin mid dito kasi it's Slardar mid. So, tinapat lang. And yung sinabi naman dito na kunin ng disable, nasagot na dito ng Strong Boys which will be the Slardar as the last pick. Pili kong papalag yung Strong Boys sa drop. Huwag lang sila ma-outplay. Siyempre, hindi naman biro tong kalaban nila. Wala naman double points lagi ako nakatambay. Yeah, yun lang. Parang imposible, boss. Kasi lagi po magkakaroon dapat yan. Yan mo lang. Subscribe ka rin siguro. Exclamation, double exit points mo lang. Oo. Yung live din tayo sa Facebook kasi masyado nang nabababa yung live natin eh. Kanina hinahanap ko. Hindi yata to direct pa anong comment section dito sa Facebook. 40 minutes ago pa to. Hinahanap ko na rin yung sa Facebook dito eh. Hindi ko rin nahanap kanina kasi minomonitor ko nga kung nag-game 3, mga ganon. Pero yun na nga guys, yung ating match ngayon, etong Strong Boys, nag-qualify sila sa qualifiers, and then eto na mga Aurora, dyan na. Invited na sila dito sa ating play-ins. So, last day bukas para sa mga magko-qualify, no? Sa mga ibang teams. Last day. Ito na, upgrade your everyday with everyday gadgets. Meron tayong pamigay dyan, ha? Hindi, ito may anong pamigay. Ano yan? Yung mga double XP points dyan din. Sa sa 1x pala yun. Sa iba yun eh. Sorry. Meron tayo gano'n dyan. So, Hindi, yung ito sa ngayon, PG din. nag-post yan ngayon guys. Follow nyo na sa social media account. Facebook, Everyday Gadget. May mga binibenta sila dyan. Marami. Punta na kayo. Sergius over o under? Under ako dito, boss. Gets, yung, kung titignan mo yung drop, both teams, kung sino lumamang early, parang magtutuloy-tuloy na eh. Feel ko. Join our prediction GC dito sa TG. Yan yung pamigay na sinasabi ko kanina. Yan, dyan. Nandyan mga sir, lalo-lalo na pag nasa main event tayo. Scan nyo na yung QR code para makasali na rin sa kulitan sa loob ng GC. And, pag pumunta ka sa TG, marami magbibigay sa'yo dyan. ng mga, ano mo na? Honest din, no? Hindi na predictiones, marami pa. Yung pasa mo na yan. Yung pasa mo na yung video na yan. Uy, alam ko yon pero si Jay mahilig doon, pero yun kay direct yung Facebook natin kung nag-up ba yung natin dito. Hindi. Kung ma-up ba yung live dyan. Hindi alam ni Rapid eh. Ha? Hindi, yung comment dyan, hindi nakaayos. Sige, pa nag-start ayusin mo lang. Thank you. Ayan na nga. So, under nga dito si Jules, guys. Under ako rito sa duration, guys. Sa bagay, yung naman nila is pang mabilisan din talaga pag shadow fee ka nga na carry dito. And ito na guys, game number 1, Aurora vs Strong Boys. Radiant side maglalaro yung Aurora, Dark side naman sa side ng Strong Boys. Si Ponlo pala yun. Ponlo. Ay, Ponlo, yung isang support ng Strong Boys. Ponlo and Stoichkov. Dito na, mga Strong Boys sila. Ba't si Rapi? Oy, Rapi, magtrabaho ka dyan. Game na kayo. Huwag kang pa kain-kain dyan, ha. Hindi ko nagugustuhan yan. I don't like it. Sarap ng buhay. Ay! Sinarge agad. Gumawa agad siya ng charge dito para makontest or maabutan with the body blocks. Possible first blood. And si low skill. Pinakitaan talaga ng mas mataas na skill. Grabe yung body blocks dito ng Spirit Breaker. Tapos siya pa kumuha at hindi rin talaga ni Weir. Sa bagay, early boots, early pace boots. Ay, di, boost na siya, early pace boots ka. Pero that first blood, syempre, hatid sa atin yan ng Kuya Nick page. PM lang guys for more inquiries, information. Lahat naglalapagan ng tamisan. PM lang kayo dyan. Para early din ata siya dito na din. The mga pots din also. Kasi boots correct eh. Di wala nang tago. Kailangan mo early pace boots winlays. Gano'n, no? Nakadepende kasi yung damage ng charge sa move speed mo eh.
Pero mid, malulugi to. Yung Ember. Oo. Mali nilagyan niya eh. Nag-ano siya eh. Nag-slate siya instead of ang tawag rito, Flame Guard. Spirit Breaker nga dito. So, mamaya pwede nyo nang iwanan tong Timber Saw sa top. Over 31 mo lang. Ay, good luck sa'yo, boss, ha. Oh, si Toby pala. So, kilala din yung dalawang support, no? Toby and Ponlo. Yun lang yung parang makilala natin. Sa mga ano kasi yan eh, sa mga tier 2 teams yan sila, di ba, palagi? Ito yan si ano, nag-stunning yan sa Liquid last time, si Toby. Oo, tama, Maganda tama. naging performance niya doon. Polo rin, parang sa... Ewan ko, parang sa Chinese teams. Nag-stunning din yan. Mga ganon. Parang sa ano ata, ewan ko kung extreme hindi ko sure. Taga ano ata siya? Taga SD Ha? ata. Eddie good luck. Eddie good luck. Strong boys. Eddie good luck. Kukuha tuloy. Good luck. Tila ba sabi ko sa'yo good luck? 5 nga dito na Bat Rider, no? Oo, ginagawa naman yun. Okay naman siya eh. Malakas naman siya pangaras eh. No? Tsaka dalawang mili kasi yung katapat kaya okay siya dyan. Si Bat Rider. Grabe pang bubuli niya kay Miro. Umabot nga dito eh. So ayaw niya nga maabutan ng creep wave dito. Ulo. At least 'di ba na ano, Oh. naabot sa tower so hindi tumagal yung creeps dito sa top. Sige na charge in, may bash na po 'yan. Lamang siya sa May level. bash. Meron pa siya ditong nade ha. Walang panlipad dito yung Bat Rider ha. Pero may sticky. So nababawasan yung move speed ni Mira. Sayang no, hindi umadvance yung Timberson no. Wala. Maano siya eh. Gusto niya na may paglasitan kay ano. Bone Clinks. Bonk Links and Harmony. Si Tamis ang alive nagbabasketball. Ayan na, magkakas na. Nag-game 3 sila eh. Kala nila 2-0 na eh. Hindi pwede. Hindi pwede nagtatagumpay. Gumaganon-ganon pa sila pa yung game 3 pala no. Hindi, nakalibre na silang kas sa game 2 eh. Oo nga eh. Pero eto nga mga Sir Deops, right out, Grabe si etong Mira, Links. boss. Iba-iba sila dito ng target ha, pero magiging successful nga dito. Popping out the magic stick, there goes the nade. And dito nga sa top lane, wala tayo naging trade-off kill. Grabe si Mira, swerte sa bash. Kung di nag-bash, patay siya doon sa bat eh. Oo nga eh. Sulit din yung ginawa niya doon na pag-charge lang sa Clinks ng panandalian, tapos balik lang doon sa bot. Then bottom lane, given na yan, malulugi talaga si Underlord. Pero okay pa naman yung last hit niya. Hindi pa sobrang, ano talaga, layo. Speaking of the last hit, Lorenov dito, medyo okay naman dito sa mid. Hindi nagbuti si Stoikov. Nag-gloves. Natuloy ba ang pag-kick kay Avid sa BP? Wala boss, fake news boss. Hindi, fake news lang yun. Di siya kumuha dito ng Pit of Malice level 3. And this Underlord mapipitas ni Mira with his charge sa bottom lane. Grabe si Mira, all over the map. Okay, wala rin magagawa si Toby, Chen. Gagawin niya dyan. Oo. Kung Bat Rider, pwede pa kasi may, ano eh, tagrita, May flame break. flame break eh. Kung magmauntog mo pa yung bare. Yun yung mga ano eh, yun yung mga pang break mo sa mga nag-charge eh. Yung mga primal beast, mga ganun. Kaya i-cancel yung mga ganun. Pero dito nga sa mid lane. Lamang lang konti, no? Oo. Si, ano, si Mila gagawan pa rin ng paraan ni Lorenov talaga. Eh, main hero kasi ito ni Lorenov eh. Itong Ember eh. Ay, Spirit Brothers user naman talaga yun si ano. Storm Ember, Lorenov na yan. Sino mas magaling? Si Mira or si Miracle? Boss, ibang ano kasi yun boss eh. Ibang roles kasi silang dalawa eh. Could be ano naman eh. Pwede naman natin silang ikumpara kung pareha sila na ano na core hero, pero si Mira nga dito support lang kasi talaga. Pero pares naman sila dito na nanalo na rin ng TI. Ilang masasabi ko in comparison sa kanilang dalawa. And Level 3 Searing Chain. oo. Okay. Bosses kayo laro ng OG. Sa main event, mga bossing, abangan nyo yung OG. Makikita nyo na sa mga nagtatanong. Tuloy yung mga speaking of main event dito guys ha, marami tayong main event this February. Kaya tinatapos na this January. Ops, therapist mo. Ano, hindi mamatay. Nakunat din kasi itong Slaughter, hindi siya nagbote no. Ito, pwede mamatay. Uy, Oh, kapus! gandang flame break.
kapos nga dito yung Timber Chain out. And another Timber Chain still nasa 20 HP. At aabutan ba dito ng kill level 1 reactive armor? Nakaalis ba rin? Ooh, nakuha kasi yung boots. Oo. Grabe. Dala pa. Grabe naman si W sa swerte. Dumating yung courier kasi niya. So, Oo. nakuha yung boots. Nagkaroon siya ng move speed. Rapsi. So, 4-0. And yung strong boys dito still looking for a kill para sa kanilang team. Hindi pa sila talaga dito nakakapag-kill. Kailangan nila mag-group up or Slardar with the rotation. Pero bottom lane nga mga sir. Eto na yung Slardar. Pumasok na sa dalawa. Searing Chains with that Slate of Fist. Grabe naman. Sobrang aggressive, no? Yung Aurora dito. Even Ember, gumalaw. Pero top lane. Dito naman yung ano. Ba't kinitsura nung low skill? Ba't parang grabe naman yung eye bag nun? Wala, ano siya talaga. Boy. Sobrang ano siguro. Boy pa ba dedicated. yun? Mika pa ba yun? Yung bonglings? Pero, pag kilik yung camera, Sige, maya. Tingnan natin. hindi ko alam kung humihinga pa ba eh. Uy, ang ganda eh. 7 minute pa pala to, Sir Julius. Sino makakakuha ng Shrine of Wisdom? Nakuha na ni Lorinov. Yep, nakuha niya na. So, buti naman sa kabila. Nakuha naman ng Strong Boys. Yun yung maganda. Hindi ba nakuha ni Timber sa kabila? Hindi niya nakuha. Nakuha ni ano. Alam ko nakuha niya. Para nakuha ba? Oo, pares nakuha niya. Wala naman tao dun eh. Pero patuloy na lang sila dito sa bottom lane. Wala bang team si Akashi mga boss? Meron sa play, ano? Siya na yung bago ng playtime. Playtime. Opening Gabi. Carry Akashi. May bootcamp na yun sila ha. Yung playtime. Anong maasahan mo doon, Jules, sa playtime lineup? Wala, mahirap pa magsabi. Abangan na natin. Could they dominate the region dito sa atin? Dapat, sana. Yun naman yung na-expect natin. Pero Rune, Oha, nasa top ba or nasa bottom lane? Tinulak pa nga pero walang mana si Lorinov. Delikado siya. nasa top yung Amplify. No mana for him. Ito pa yung Corrosive Haze. Good thing meron siyang Remnant out pero inabot pa rin dito ng Slardar mga sir with the Batrider. Pero Batrider delikado na rin. Bumabalik pa siya ha. Sige, bumalik ka. Ito yung charge sa akin. Isang race, isang hit. Buhay pa. Sayang, nabuhay pa. Nabuhay pa nga si Mira, maboy. Kulit din ni Zoe ko, bo. Sino bang malakas ngayon, Jules, sa ano sa C region aside sa inasa natin na OG? playtime? Hindi, sa OG alam na natin yun X eh. Ay, yung ano, Reconix, malakas. 2 qualify yun. Talaga? Oo. Mas malakas sila sa ano, sa XE? Match sila ng X eh. Reconix, malakas. 2 qualify ngayon. Team The Boys yun, di ba? In the boys. Solid. So, 6-1. Objective nga rito si Klings. Tiyan mo. Click nyo naman yung Klings. Tinatanong ko lang kung buhay pa ba eh. Uy, makasi mata to ah. Nakikita malis na stand pa nga ng Chen is gonna charge out. Hindi inabot na sila ng Slardar. Nabangga eh. Ang ganda ng angle niya dito ng pag-charge. Pero si Kauri, mukhang siya yung maaabutan dito. So, hindi na give up dito ng Strong Boys yung kanilang stacks. Dapat ata sa top sila gumalaw eh. Yung Klings, sobrang hindi nagagalaw. Siguro mga 11 minute, mga early deso muna siguro. Free farm na naman siya dun sa top din. Kasi na-push naman nila. Pinoy Slayer, Reconix sa true. Ito hindi natin maramdam sa ngayon. Ayun, tira mo yung ibag si low skill. Tira mo. Oo nga, no? Ang lala. Gagi, para siya si Gru. Kilala mo si Gru? Oo, mas malala pa nga siya kay Gru eh. Siya yung ano, yung sa Ratatouille, yung Yung ano? nagja-judge ng pagkain. Yung Grabe yun? naman Uy, si yun. Rosie nakisali na. Oo. Nakisapak na rin si Roshad kasi medyo nagambala nga siya dito. At yung gumagambala din na Slardar. One more pa ba? right click is still alive. 80 HP with a blast. That secures the kill. Pero sayang dito Kukunin pa nga nila dito yung Guys, stocks hindi na kami yan. nanguhusga na player. Tingnan nyo naman kasi yung links, di ba? Totoo, boss. Ang talong ko lang naman, kung natutulog pa, oo.
Natutulog pa ba yun? Concern lang tayo sa kanya. Basta lang ako sa health ng Clinks. Baka sumobra sa Dota. Hindi na Meron pa nagpahinga. namang mga ganun, di ba? Kumbaga, kung si Miracle, concerned tayo kay Miracle na Red Bull at saka nag-yosi palagi yung ibang Dota players. Kita nyo naman sa appearance pa lang dito. Hindi natin siya kilala, pero kita-kita nyo naman. Grabe kayo nga. Siguro may sakit siguro, pre. Hindi, wala. Pero may mga taong kahit hindi nagpupuyat malaki aibag. May makilala ako. Kaya ano lang yun. Pero feel ko ito dahil sa pagpupuyat talaga to. Dota pa more, no? Hanip yung aibag. So yung dagger dito ni ano, Slater na delay na. Yung stock ko. WS, pwede mo nang kunin yun. Mira, still level 5 pa rin siya rito. Kailangan niya na mag 6. Maganda pa naman yung network dito na ano, hindi pa naman ganon ka-ahead ang Aurora, guys. Kasi nakakuha na nga sila ng dalawang towers. Wala, 1K pa lang to. Mayaman din kasi yung other core ng ano, ng Strong Boys. Stock. No, sakto. Wala pang vessel actually. Top lane na naman. Nandoon ang Illusionist Rune. Kaso pumunta sa top, yun lang dahil nga sa ano. Oy! Bash? Abot pa ng Nether Strike. Layo nga nun. Wala, malayo range ng Nether Strike. Siguro sa movement speed lang siguro ng bot kaya medyo nag-proc na kasi yung ano eh. Gumanon na siya eh. Umangat na siya. Wala pa tayo clash na nangyayari, puro ano lang to ha, pick up. Pero yung stock dito, yun lang, na-ispatan. Sarap. The Battle of the Eyebugs to, guys. Si Nightfall may eyebugs, di ba? Pero Uy, hindi yan si ano, si Kaniki yan. Si yung Kaniki. streamer. Si Kaniki yan, si Nightfall. Hintayin nyo, pag nag-ano na yan, nag-transform na sa goal yan. Ayan oh. Parang pog na, boss. Ayun o. Dapat nakatutok lang kay Bonklings eh. Concern ako sa kanya, pre. Grabe nga. Uy, another deep board by Ponlo. Kanina hindi naman na-word yan eh. Ano lang yan, ni-replenish lang niya ulit yung vision doon. So, hindi lang nila na-contest dito yung stocks kasi kinuha na ng Timber. So, guys. Grabe si Bonklings. Grabe yung grabe talaga, boss. Saktong-sakto pa talaga sa hero niya. Makunat to ha, but they have the Underlord. There goes the lasso. Walang maaabot nga yung Timber Chain. Good kill dito sa Strong Boys mga sir. And Rekta. Dito ng creeping muna. Ano ba timing dito ng ano? Parang ano pa ata ito eh. Yun lang, hindi nakabalik si Underlord. Kaso makukuha din nila itap. Okay. Trade na lang. Mukha ka na level Parang 30. kukunin ng liwanag. Kaya nga tinanong ko, boss, kung humihinga pa ba. Kawawa siya, guys. Kawawa siya. Boy pa ba yung Bonklings? Siguro ang tropa natin yan. Pinagalitan ko na yan. Low quality cam lang. Hindi, boss eh. Alam ko yung low Alala naman ang pagka low quality ng cam nun. Malaki talaga yung eyebag. Diba? Huwag na natin i-sugarcoat. Oo. Alam nyo na yan. Pero pumupush siya nga dito with the Pugna at saka yung SF sa bottom lane. Parang Wala pa tayong responde ha. Pero yung si low skill, I think he has the Deso na. Pwede na rin silang mag-rotate dito yung Clinks. Manta na ba to? Uy, naku, manta. Ang yaman. Mas mayaman siya ng mga 1k gold dun sa Clinks. Para silang ano eh, healthy yung naging lane eh. Baka make-up lang para magmukhang maangas. Pwede rin, diba? Pwede boss, pwede. Pero ang tanong ko lang dyan, kung humihinga pa ba? Para mukhang bad boy no, medyo Uy, emo. Dag reveal ah. Grabe. As of the dagger reveal, there goes the bash of the tree. Tatlong searing chain. Searing Chains also magkukuha sa tatlo. Pug na maaabutan kapalit ng Bat Rider dito mga kaibigan. Pero, pwede pang gumaw dito. There is the team version ni WS. He's gonna spot out the Slardar. And there goes the charge, guys. Locking in. Eto si Stoikov. Ganda na searing chain yan. Loren up dun. Tatlo. Sure, tatlo tatamaan eh. Nag-iwan siya ng remnant eh. Tapos searing chain. Searing gang pa naman kinuha niyang pasit. Bayad na bayad nga dito. Pero at least si Clinks, may nakuha naman siyang stock. Ayun oh. Parang mga ano siya mga cartoons na palabas. yung mga zombie. Oh, Oy, kaya niya ba to? WS? Ilan ba yung reactive armor ni WS?
Corner ka na. Saan ka pupunta? Choose your way out. He's gonna choose the bottom lane. Nandito yung Pugna. So, hindi pa nila mapipita si WS. Pwede silang gumante kasi papapunta na dito yung Spirit Breaker. Okay, pero wait lang, may clash. Oy, 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 oy. Another clash nga dito sa top. Dagger with the stun. Nagtabog sa lupa, mga sir. Ayun lang. Sobrang chaotic nung clash dito ng Strong Boys. They need to compose themselves kasi kung ganito ka, ano sila, ganito ka, pakan yung kanilang mga galaw or chaotic nga sinabi dito ni Julius, eh, hindi talaga sila papatawarin dito ng Aurora. That's why Aurora, they're gonna charge in. Nether Strike dito sa Slardar. Patay agad. Meron pa tayong Requiem para makover lang dito si Lorenov. Hindi naman na, parang nakita ko ba? Pero tama si, boss, dito sa air, si boss Isetra. Normal lang daw yan kasi may pigmentation na sa genetics ng mga Caucasians. So, minsan baka... Caucasians? Oo. Baka nga nasa lahi, no? Ganda, ganda, ganda ng explanation. At saka maganda din yung comment dito sa Facebook. Huwag sana sila matalo. Sayang ang eyebags. Pinaghirapan niya yan. Totoo, di ba? Pinaghirapan niya yan. Alam mo yan, di ba? Pero yung Slardar, The grind, pare. sobrang wasil yung ginagawa ng Slardar dito sa game. Isin mo lamang na siya sa mid, tapos ganito paper, late na yung dagger, tapos yung mga dagger stun, hindi pa tumatama. Ang lala. Dalawang dagger stun na yun, no? Spirit Breaker nga rito. Yaman, no? Look. Mauna na siya sa network, yung Slardar. Nakita siya dito ng BKB. Gusto niya talagang mga pierce through doon sa Pit of Malice, no? Oo. Si Mira. Pero speaking of him, Caster's Curse dito, mga sir. Mapapatay nga nila yung Spirit Breaker. Pasok sa deso. Ayan yung maganda. Kailangan nila ng damage. Dito, napasobra. Batrider. Hindi na papasok. Ito si Stoikov. And as for Lorenov, he has eyes on the Chen. Pugupan nila yung Chen. Looks like they would go for the Chen, mga sir. Depensa ba? Mukhang ibibigay na nga dito ng Strong Boys. Pwede yata mag-tormentor tong Aurora pag ganyan. Pero Rune, nakuha na ni Slardar, Hazel. Pwede na nga sila magalang muna, no? Ayan, pipe. Okay naman yung build dito. Marami naman magic eh. Yep, pwede na sila pumalag actually with the early pipe din dito na ni Codex. Building Codex. Yung item ni Ember, pag Vessel, Recta Shiba na. Armor eh, Crossy base. Tapos chin pa. Baka daw yung gaming chair daw ni low skill, ataol na. Huwag naman ganun, boss. Kawawa naman yung boss. Hurricane Pike, okay. Pantanggal dyan sa Pit of Malice, pang rin. Kahit sa kalaban. Yung words kasi rito, hindi rin na-word eh. Kaya ang ganda eh. Lagi may information yung Strong Boys eh. Pero dito, Spirit Breaker, malalim nga siya. May inata silang item timing muna bago sila gumawa. Or pwede silang mag-group up sa Roshan. If ever. Meron pa naman silang 1 minuto. Pwedeng Roshan o Tormentor fights to. Strong Boys anticipating dito sa Roshan. Nagugustuhin sana ng Aurora. They have the smoke. Nasa mid lane lang sa ngayon ng Aurora. Staying. Para sila ng idea. Ay, nice scan. Ganda. Alam na ng Aurora. Ayun lang na scan. And Aurora, they are prepared for this. They're gonna bait the Timber so kasi na-scan nga nila dito. And after that one, yung Vision. Kita agad dito si Bonklings and Harmer. And there goes the Requiem. Makakagalaw pa ba si Low Skill? Naka-recover siya ng konting HP nga dito, mga sir. Hindi pa siya mamamatay. Pero yung Batrider, ang unang pipitasin dito ng Aurora. Hindi pa nga sila tapos dito, Sir Julius. Maaabutan nila. Nakita nila yung Bonklings. Papatayin yung Chen. Yung Klings papalag na lang. Pero yung Degrify, hindi siya dito makaka-right click sa Spirit Breaker. Ganda ng Vision Plus. Nabangga rin sa Batrider kasi. Gusto niya manglaso eh. Pero ang problema kasi, nabangga siya nung charge ni Mira. And 4 na heroes yun. Plus, Tormentor. Sulit na sulit for Aurora yung nangyari. Yes, one huge team fight dito, mga sir. 7K or 8K net worth na agad. Kita mo dito, oh. Partida, nasa Steam pa yan, no? Si Klinks. Patay na nga dapat agad yan eh.
Tsaka yung sinabi mo nga dito, Jules, na na-scan nila eh. Alam na talaga nila. Tsaka yung vision. Ganda ng word sentry sa may top. Yung mentality nila, oy, teamfight na tayo dito. Yung mentality sa kabila, pipitis lang muna tayo. Ayun, naprak nga sila Pero dito. isipin mo, kung ibang team to kalabang Aurora, great yung lineup, may chance matalo tong Aurora eh. No, lamang lang sila sa experience, kaya ganito yung nangyayari. Mhm. Lotus Orb. KWS. Kasi yung kinakailangan nila, yung mga ano talaga, mga natural or supportive na off. Siguro, kaya siguro inano. Si Toronto Tokyo, medyo ano siya na off eh. Greedy. Greediest. Parang yung ano, parang hindi ko masyado nakikita yung mga team item sa kanya. Ganun siya na off. Kita mo naman si WS dito, biglang Lotus agad. And for sure, Roshan na to. Butterfly, next item dito ni SF. Churches lang si Mira. Pabigi-bili si Mira. Pwede dyan. Ayun, buo na to. Sa wave na yun. Wala silang, ano no, Graves carrier, no? Saan ba? Sa side Sa na... Aurora, no? Pwede bumili siya, no? Wala na. Si Pug na nag-trunkle na. Hindi siya nag-arkin eh. Kung nag-arkin boot siya, yun pwede niyang... Kasi yan yung nakikita ko palagi, Sir Julius, eh, na nag-Graves mid, mga ganun. Dito Ember, hindi mag-grips yun eh. Storm, Ayun lang Pain. sa lahat ng ano, sa lahat ng spirit, yung parang, hindi, dalawa pala, yung Void Spirit, pangalan ni Graves. Wala, pag Void Spirit Ember, malabo mo Oo. makita yan. Storm Queen of Pain lang yung mga pwede. So, BKB completed para kay Mira dito. At least pwede rin siyang pumasok-pasok even sa Pit of Malice. Yan, hindi na mapipigilan dito. Easy charge also for Clinks. Ang makakapigil na lang sa kanya dito is either yung laso sa mga engagement, ha? Kasi Roshan dito. Medyo mabagal. O mas mabilis kasi mag-Roshan dito yung kabila eh. Pero kung hindi ko contest dito yung side ng Strong Boys, freely nila makukuha to for Aurora. Yes, as of the Aegis advantage na mabibigay dito sa Shadow Fiend, obviously, Bata ba lang? pwede na nga sila. Kanina pa nagtatanong kung bata. Hindi po bata si Pondo, guys. Matanda na po yan. Ang tagal niya nang kasi ng lalaro, di ba? Oo. Matagal ang player. Yung itsura lang mukhang bata, pero matanda na po yan. Asian kasi, boss. Alam mo naman, may mga, ganun talaga mga lahi natin. Singaporean yan si Pondo. Basta mga Asian, mga black people and Asian people, hindi mo mahalata sa edad yan. Ganun yan. Aegis, 2 component, 1 component away sa Butterfly. Paano na pipigilan tong SF? Ayan, objective na nga sila dito, Jules. 16k net worth, lamang siya dito ng 3,000 na sobra. As for Slardar, na stackball si Stoikov dito sa kanyang Black Dagger. Aiming for the BKB, pero ayun, magfa-farm muna sila. It's 23 minutes mga sir, pero kita niyo naman yung map advantage dito ng Aurora. Kuha na nga nila. No charge. Nakita na naman ng ward. Nether Strike, nandito pa. Wala pa siyang BKB. Nawala. Matic, patay yan. Ganda, naging patience lang yung Aurora. Nakita nila si Polo pero hindi nila ginaw. Mas gusto nila yung core patayin talaga. Basta Asian, 3 inches lang boss yan. Ay, malabo yan boss. Malabo yung mga ganon. Karamihan siguro boss, no? Eto na, Julius. Parang pipigilan yan. Sustain Okay. lang ni Pug na yan eh. Nasa likod lang si Kauri. Ayun o. Magbabattery lang dito kay Nightfall. O objective lang siya. They're gonna test this Underlord. Na-poke lang nila dito. Pero delikado nga yung Timber, so that's why WS mag-out muna siya. Pero opening nga yun para ma-pick off nga nila etong si Codex. Dropping down, he is down. Etong Underlord. Paano pipigilan? Ayun na, buo ni Butterfly. Ako naman, di ba? The Under, sinabi ko na sa inyo. Sure na sure. Naalala ko tuloy yung sinabi ni ni Vitali pala. Na-drop niya daw yung soap pero hindi niya random kasi Asian daw. Oh, bobo talaga yun. Play stupid games, win stupid prizes. Pero dito na nga mga sir, kinakatok na dito ng Aurora. Etong mid lane. Dodge pa. Whoop! Ang lambot! Hayop! Daming item ng SF. Paano pipigilan yun? Lambot talaga yun. Chance for Slardar dito.
Medyo naging lackluster nga dito, Jules, yung performance dito ni Stoikov. Yung Sladar, wala nga. Walang bilang talaga. Partida, lamang pa siya sa matchup niya. Butterfly, tas Aegis. Matik. Should go and go and go. Parang ever ready lang dito itong Aurora. May babattery lang na pog na. Force up out lang. Alis lang siya sa ano. Oh, Aha. siyempre. Nag-rectify pa. Isa pa yan. Na-openin na nga sila dito. Pumasok si Lorinov together with the Team Berso and also the Spirit Breaker. Wala Okay, sila this slaughter, guys. Kaya babastusin lang talaga sila ng Aurora. Any reaction, there will be a reaction. Any friction pala coming from Strong Boys. Hindi nila kaya. So masyado ng overfarm dito sa ESO. So may pog na pantaga-sustain sa likod. Dito na sa bottom lane. Under nga ni, sinabi ni Julius. Sure, ng under dyan. Ayaw niyo pa maniwala eh. Iba na sila dito sa top lane, Jules. Hindi na nga sila Nahuli mapipigilan. pa. Nahuli pa nga nila si Bone Clinks and Harmony na reveal. There's no BKB sa Clinks in this meta. Bihira lang yan magkaka-BKB. Buti naman nakali siya dito pero walang pake etong Aurora. So go na nga sila dito sa mid lane. Ayaw na nga nila dito nga magpatumpik-tumpik pa. Hindi sila go sa Megas. They're gonna try this Aegis advantage na 1 minuto pa nga dito mga bossing. Gusto nila tapusin na. Patapusan eh. Tagal pala Aegis oh. Charge. Uy, ganda ng Ay. pike. Nicely done. Aray. Lululululu. Critical pa. Agoy, agoy, agoy! Pero umaagoy dito yung tower mga pre. Nightfall dito. 40 seconds pa para sa kanyang Aegis habang nasa likod si Ponlo. Sinong ipipick off nga nila? Ember siguro. Ember pinakamalapit pero nakita nga dito sa likod si Mira na hindi man lang nakapag-bulldoze. Still alive, the Spirit Breaker. And there goes the team fight. Ito yung huling hininga. Magba-buyback pa. Gumugusto pa rin yung Strong Boys. They are gonna defend this pero open na yung kanilang throne mga kaibigan. Kita nyo naman yung damage dito ni Nightfall. Pati yung Underlord umaagoy talaga. Ayaw pa isuko. Ayaw pa isuko yung bataan pero alam mo na dito, ilista mo na yan, Julius. Ba't sinabi ko naman sa inyo, Maniac, Hunter. Makikinig lang kayo. Another buyback. Still breathing, but barely. Dito ang Strong Boys. Uy, Hurricane Pike. Gustong mag-requiem, pero change my mind. Magre-right click na lang Kinol kung na. mamata na lang. And kinol na nga dito ng Strong Boys, Jules. Nag-quit agad si Kling. Sabi niya, napagod ako. Napuyat na. Hindi sulit ang puyat ng eyebags niya, sabi niya rito. Wala outplay. Hindi naman totally outdrap. Outplayed lang. They need to polish their team fights, no? Sino ba? Yung Strong Boys? Strong Boys, yes. Hindi sa team fight nga. Overall. Wala. Sa lahat talaga. Lugi talaga sila. Yun ang masabi lang. Masyado silang Kawawa naman, outplay sa team na to. Pero MVP, pili ko Mira. Dami niyang contribution sa game. Sulo sa bagay. Lorenov. Pwede na rin. Pero collective naman yung performance nila eh. Totoo. It's a very one-sided match nga dito mga sir. We are on the under dito na game